Maraming salamat po, Family Sipagan. Noong galing po kami sa Isabela, ayan po yung mga binigay niya sa akin. Hindi ko na nga lang po naisabay doon sa mga nakaraang vlog. Alam nga din ni Ma'am na mahilig kami sa kape. Actually po, yung mga kape namin, ayan rin po ang pinapakape namin sa mga workers namin sa baba. Lalong-lalo na nga po yung mga drivers. And thank you din po dito sa body cream. At ito naman, ibababa ko para makatikim yung mga workers sa baba. Yung chocolate, kay Habi na lang at kay Ashley. At napakahilig talaga nila dyan. Kauwi nga lang ni Habi at bumili nga siya ng mais para merienda na rin po ng lahat. Sinasamantalangan namin ang tagmais ngayon. Lalo't lagkita, napakasarap po kasi. Kaya nga hinalo namin sa isda at saka malunggay. Isa nga po yan sa mga ulam namin ngayong tanghali. Ano kapag marami kami nabibili sa daan or maraming binibigay sa amin ang mga client namin, madalas po talaga dito kami kumakain sa baba. Mga gulay at kung ano-ano pa para lahat po talaga makakakain. At itong santol na to, luto ito ng pinsan ko. Ang sarap, galing Bicol yan. Dahil naparami ang kain at sobrang init ay ayan, nagpa-ice cream pa si Happy. Dahil lagayan na naman si Dalaga na mag-ice cream daw siya, kaya dinamin na rin namin lahat ng workers. Damay-damay na to, tabakong taba talaga. At pagkatapos nga namin mananghalian, i-flex ko po sa inyo ito. Accent chairs po yan for kids. At dadalhin nga po yan sa Europe. Yes, makakarating na ng Europe yung mga items natin. Pero isa lang po yung order niya dyan at yan pong bagong gawa namin na ang ginamit po namin ngayon ay fabric. Dahil yung una po nilang pinagawa ay may konting damage, kaya sabi ko, nakakahiya naman dadalhin ng Europe tapos may damage. At lalo nga naging maganda yung outcome niya. Bali velvet po yan na fuchsia pink ang kulay. At mas nilagahan nga po namin yan compare doon sa nauna. Talagang inikot-ikot ko kayo dyan para makita nyo talaga yung pinakang outcome niya. At lalong-lalo na nga po yung umorder. Dahil ibang lahi po kasi yung umorder niya sa amin. Yan na rin po kasi yung video na isinend ko sa may-ari. At syempre hindi mawawalang etikita, nakatibayan po na kami po ang gumawa. May pa po silang ipapagawa na ganyan. Kaya lang po, balik na sila ng Europe. Kaya sa pagbalik na lang po nila ulit dito sa Pilipinas. Mas lalong komportable po ang gagamit nito dahil mas malaki nga po ito kumpara dito sa isa. Tingnan nyo naman, no? Bali sila po ang nagbigay sa amin ng sukat. Kaya lang nung pinalitan na namin, ay nagsuggest po kami na dagdagan namin. Pero magagamit pa rin naman pong itong isa. Leather po ang ginamit namin dito at ipapakita ko nga sa inyo kung ano po yung naging damage nito. Bali naubusan na po kasi yung supplier ng Monte Carlo leather. Kaya nagtry po kami ng iba. Kaya lang eto, tingnan nyo. Maselan po yung pagka-leather niya, kumukupas. Nagkaroon po kasi siya ng stain. Ngayon po, pinunasan po ng manggagawa namin ng Y4 leather naman po yun at madalas po talaga namin ginagamit yung kaya lang yan po yung nangyari. Kaya nga agad namin kinontak yung supplier namin na wag na kami bibigyan ng ganyan. Kaya ayoko na talagang bumitaw sa Monte Carlo at leather cloth and hindi rin ganun katibay yung pagka-leather niya dahil kapag hinahatak na po na magagawa, ayan, nasisira. Partida, hatak pa lang yan. Ano pa kapag ginamit na to? Malalaman mo rin talaga na matibay po ang leather kapag hinahatak na po yan. Dapat po kasi talaga walang makikitang butas. Katulad po ng mga ginagamit namin talaga. Kaya nga minsan kahit pagod na ako at galing kaming deliver o kung may ginagawa man ako sa taas chillers, bumababa pa rin po talaga po ako dito sa baba para lang po talaga ma-check lahat. Kaya ibabagsak price ko na nga lang to sa hindi mga masiselan. Pwede nyo po akong i-PM. Binibigay ko na lang po ito sa halagang 4,000 pesos. Pero kung kayo po ay naka-line up na, pwede ko pa rin po sigurong iles. O kaya naman po naka-order na kayo sa amin, PMS the key. Huwag po kayong mag-alala kasi kahit naman po medyo maliit ito compare dun sa isa, ay magagamit pa rin naman po yan at tatagal pa din po. Parang mas magustuhan ng bata ay nagpagawa kami ng True Pillows na free na may pangalan niya. Actually, ni-request po talaga yan na nagpagawa sa amin. Para bongga na, nagbigay po ako ng free na unan. O, diba? Cute! Shout out po kay baby Haley or Hali. And syempre, pagkatapos po ay ibinalot na namin yan ng may kabonggahan talaga. Yung kahit ihagis-hagis nila yan, ay okay lang, laban yan. At habang ang kina-finalize po nila yan, ay finish na rin po ni Master itong dadalhin nga sa Europe. Nilagyan yun ng cover yung pinakang ilalim. At habang finifix nga nila yan, ay continuous po yung paggagawa dito sa mga nire-reupholstery namin. Bale, 2 client po namin ang may-ari nito. Halos powdery na po kasang itsura nito nung kinuha namin at talaga may katagalan na din. At magiging beige na nga po ang final cover po nito. Katulad nito nasa may gilid ko, ayan. Monte Carlo leather po yan na beige, matibay po yan. At gusto nga namin talaga intact na intact yung foam na ilalagay maging sa sandalan po at sa mga upuan. Kinakapalan din namin kapag kinakailangan na kahit papano ay komportable pa rin po yung gagamit. Marami rin po kasing mga sala set or sofa na sobrang kapal ng foam ay hindi na po siya komportableng gamitin. Kaya abangan nyo na lang po yung chiller sa mga susunod na video yung i-upload ko dahil malapit na rin po matapos yan. At isa nga po ito sa mga kasama niyan, mga headboard. At itong part na to na sobrahan naman yata ito ng balot. Binalot ng plastic, binalot ng foam, ayan. Tapos, ibabalot ulit sa plastic at saka ilalagay sa kahon.
Ang tibay ng pagkakabalot nito, mas matibay pa kaysa sa relasyon nyo. Ipapalalamob na nga lang po namin to dahil malapit lang naman po dito ang pagdadalahan yan. Gabi na nga po pala ng mga oras na yan. At kinabukasan naman po ay bumiyahin naman kami ng Tanawan City, Batangas. Ay grabe chillers, napakainit ng mga oras na yan. Ilang araw na nga lang ay darating na rin po ang may-ari ng bahay. Bali nasa Japan naman po si ma'am ngayon. Kaya gusto niya maayos yung bed na gagamitin niya sa kanyang pag-uwi. At with pull out nga po itong ginawa namin na bed sa kanya. Ayan, may extra bed po yan sa ilalim. Nakasyang-kasya rin po ang 2 tao. Nagpagawa rin po siya ng extra bed. Nagpa-ocular din po siya para sa curtain dito at mga blinds. Sofa set para po ma-estimate niya ang price kung kakayanin po niya. Dahil ipaparenovate daw po itong kanilang bahay soon. At mas maganda nga rin kung nandito si ma'am para matanong ko rin siya kasi baka mamaya papalitan ng kulay yung buong bahay. Kung ano po ang babagay na kulay ng curtain at mga sofa sa kanilang house. At pagdating nga po dito sa baba ay may hinain po sila sa aming pananghalian. Maraming salamat po. Kain po tayo, chillers. And after nga po namin dito ay may 2 oras pa kami biyahe. Papunta naman po sa Alfonso, Cavite. Sa old client ko rin po na hanggang ngayon hindi pa rin talaga nakauwi ng bahay na samantalang titirhan na lang ito. At bago nga kami ulit magtrabaho dito, kumain na muna daw kami sabi ni Kuya Hector. At grabe siya nagluto niyan. Ginataang kalabasa na may hipon, galunggong na prito, at saka adobong atay ng manok. Ang sarap chillers. Buti na nga lang at hindi po ako humataw ng kain doon sa unang client namin. At yung mangga, napakatamis. Mas matamis kaysa mga relasyon nyo. Kaya yung mga walang karelasyon dyan, kumain na lang po kayo ng manggang matamis. Ito nga po pala yung kinabit namin na cortina dito nung mga nakaraan na hindi po namin na-effects dahil may mga inayos pa po doon sa salamin nila na kapag umuulan daw po talaga ay tumatagas. Kaya inantabayan na namin bago po kami bumalik dito. Para-paraan na nga lang po kami chillers dito dahil kung tutuusin po talaga dapat scaffolding po ang ilalagay namin dyan. Nagdagdag na nga lang po ako ng tao para makagawa sila ng paraan. Mahaba naman po yung hagdanan na ginamit namin at yung pinakamaliit sa amin o yung payat sa amin ang talagang aakit dyan at yun ay si Paul. At habang nag-aayos nga sila dyan ay naglakad-lakad muna ako dito sa kanilang swimming pool at parang gustong gusto ko talaga mag-swimming. Kaya lang yung mga oras na yan parang hindi ko na kaya dahil maginaw. Mahina po kasi talaga ako sa lamig. Dito naman sa part na to ay parang gustong gusto ko maglagay ng upuan na rattan na gawa sa puso. O kaya naman kung ano yung hilig na mag-asawa na parang pinakalaki sa kanila. Yung titira na lang talaga po dito chillers ang hinihintay. At pare-parehas nga po kami nanguhula kung kailan sila darating. Siguro May. Dapat bago matapos po ang summer makauwi na sila. Alam niyo tong bahay na to ang saya pa rin kahit walang tao. Ano kaya kung magkaroon na ng tao dito? At syempre dahil lagi kami naasikaso ni Kuya Hector ay binigyan namin siya ng 3-fold. Simple nga lang po yan. Nagta-thank you talaga siya. Syempre Kuya Hector thank you din po. At ito naman po yung kay Ma'am Ottoman with storage po. At maraming salamat Kuya Hector sa pag-aasikaso mo sa amin. Deserve mo na makatanggap po ng ganyan. Ang sarap nga magluto niya ni Kuya Hector. Sabi ko nga gawin niyang content. Pwede naman eh. At ito naman po dito sa room nila madam. Bahala na nga sila kung ano yung mga ilalagay nila dyan. Basta may storage yan. At halos patapos na nga po kami dito. Pinaplansya-plansya na lang ni Paul yung curtain. Dahil nalukot po kasi yan. Siguro kasi si Kuya Hector nataranta talaga. Baka nga naman kasi daw madumihan yung curtain. Lalong-lalo na nga yung mga chiffon. Kaya sa mga gusto pong magpakabit ng curtain, gaano man po yung kataas, PMS the key. Kaya po ng team ko yan. At ito namang blinds ay ilalagay naman po dito sa kitchen nila. PM lang ba kayo chillers kung magpapakabit po kayo sa amin? Mura sa amin pero hindi basura. At palagi niyo pong tatandaan na blackout po ang ipapakabit ninyo mga blinds para po talaga hindi kayo silag. Lalong-lalo na nga sa gabi. May mga local po kasi nito. Pero mas mura po yun. At nung pauwi na nga kami ay si Kuya Hector ay nataranta na naman. Nagbabalot na naman dito. Ang sabi ko magkano nga ang isang atado. Wala rin naman daw po kasing kakain ito at malayo pa yung biyahe namin. Pwede namin kainin sa daan. Kahit naman kami kumakain sa mga karinderya chillers o saang fast food. Basta o-order kami. Inilalabas talaga namin yung ibang pagkain na binibigay sa amin. Sa mga ganyang bagay po kasi chillers, hindi po kasi ako mahiyain. As long as wala po ako inaagabyadong tao. As long as nagbabayad po ako ng maayos. Huwag lang naman yung kakain ka tapos di ka naman o-order. Kahit Jollibee pa yan, kahit Bakto pa yan. Nagpapakatotoo lang talaga ako chillers, lalo-lalo na sa mga vlog ko. Para kapag nakita niyo po ako sa personal ay hindi po kayo maiilang. So paano chillers, hanggang dito na lang. Maraming salamat Kuya Hector. At sa mga gusto pong umorder, nasa screen po ninyo ang aming contact number. At sa price naman po, pakibasa na lang. Dito po sa amin, mura pero hindi basura, kaya subscribe ka na.